Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jenny. Itong kwento ay tungkol sa isang kaibigan namin na itago na lang natin sa pangalang Jiro. Nangyari itong karanasan nang minsang mamasyal kami sa isang tagong talon sa Pangasinan ilang taon na ang nakakalipas. Iilan lang ang naapunta dito dahil medyo masukal at matarik ang daan papunta. Delikado din kung hindi ka sanay sa pag-akyat ng patataas na daan. At ang sabi nila ay medyo haunted ang gubat na madadaanan namin noon. Ayaw pa sana kaming payagan noon ng nagbabantay dahil delikado daw ang daan. Umulan kasi ng nakaraang gabi kaya medyo madulas. Pero sinabi namin na kaya naming akyatin yon dahil sanay naman kami sa dami ba naman ng hiking experiences namin. Sa huli ay pumayag din ito. Pinagawa na lang kami ng kasulatan na hindi sila responsable sa amin kung ano man ang mangyari dahil kami ang nagpumilit. Sabik talaga kaming makapunta sa ganoong lugar. Madalas, ganito ang trip naming magbabarkada. Ang mamasyal sa mga bihira lang mapuntahan ng mga tao. 6 kaming magkakaibigan na naglakbay sa tagong talon na yon. Tama nga ang sinabi ng nagbabantay na matarik ang daan. Pinayuhan din kami nito na iwasan ang masyadong pag-iingay at huwag din magkalat. Okay naman sa amin na sundin ang mga yon, maliban sa isa naming kasama na ubod ng pagkasutil. Hindi uso sa kanya ang bawal-bawal o kasabihan. Ang importante lang ay ma-enjoy niya ang lugar. Halos 2 oras din namin nilakad bago bumungad sa amin ang napakagandang falls. Nag-iisa lang ito at maasul-asul pa ang tubig. Malinis din ang paligid maliban sa mga dahong naglaglagan. Pagdating namin sa may patag na lupa na malapit sa falls ay nilatag namin ang dalang camping tent. Nilabas din namin ang mga dalang pagkain. Pagkatapos maayos ang lahat ng dala ay nagpicture-picture muna kami. Nung una, tahimik lang ang grupo. Pero nang magsimula na kaming maligo ay nag-iingay na si Jiro. Hiyaw siya ng hiyaw tapos sisigaw na para bang si Tarzan. Pinapatahimik namin siya noon dahil baka magambala namin ang kalikasan. Pero tinatawanan lang niya kami noon. Nang makaahon sa tubig ay nagsimula na kaming magluto ng mga dalang ulam. Nagbukas naman ng dalang beer in can ang mga lalaki. 3 lalaki at 3 kaming babae naman. Yung isa pala sa amin ay binabae. Ito ang madalas pagtripa ni Jiro. Palagi niyang ginugulat si Jelly, ang kaibigan naming bakla na magugulatin. Habang naliligo nun si Jelly sa gilid malapit sa tent, ay bigla ba namang binuhusan siya sa ulo ng beer ni Jiro. Asar na asar nun si bakla. Tapos, yung pinagkainan niyang balat ng hipon ay sa tubig niya tinapon para daw walang kalat. Umaagos naman daw kasi ang tubig. Maya-maya ay tumalo na naman siya sa tubig. Sabi niya ay natatai raw siya. Sinabihan namin siyang huwag doon magdumi dahil nakakadiri. Pero giit niya na umaagos naman pababa yung tubig at di naman natigil lang doon. Wala na kaming nagawa dahil doon nga siya nagbawas. Mga bandang 4:00 na siguro noon na naglikpit na kami ng mga gamit. Kailangan naming makababa bago pa magdilim. Itong si Jiro, bago umuwi, ay muli siyang nagbanlaw sa falls. Nangangati daw kasi siya. Nang nasa sasakyan na kami, ay napansin ko ang pamamantal ni Jiro. Ang laki nun at ang lapad. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha yon. Sobrang katingaraw. Panay kamot siya at di mapakali sa upuan. Kinagabihan ay tinawagan kami ng kapatid ni Jiro. Na-ospital daw to dahil sobrang taas ng lagnat. At yung pantal daw niya ay parang naging paso na. Lumobo raw yun. Agad naman kami nagpunta sa ospital. Yung mukha ni Jiro ay lumobo na rin na para bang namamanas. Ang ipinagtaka ng doktor ay normal findings naman daw sa lab test niya. Pinainom lang siya noon ng pampababa ng lagnat at binigyan ng ointment dahil hindi raw malinaw kung anong sanhi ng malaking paso na yon at ang paglobo ng mukha ni Jiro. Pero nagsagawa daw ulit sila ng test dahil baka ibang sakit yon o cancer. Ilang araw pa bago malaman. Biglang nasa adno ni Jelly na baka napagmalupitan si Jiro sa falls na pinuntahan namin.
Napaisip din ako noon na baka hindi doktor ang kailangan niya, kundi isang albularyo. Kinuwento namin sa parents ni Jiro ang nangyari habang nasa falls kami. Yung pagtapon ni Jiro ng mga basura sa tubig, yung pag-iingay niya at pagbabawas doon mismo sa falls. Ayaw pa sana noon ng mama niya, pero sinabi ng papa niya na wala namang mawawala kung patitingnan siya sa isang albularyo. Dinischarge siya noon at niresetahan ng gamot. Agad nagpahanap noon ng magaling na albularyo ang papa niya. Kinagabihan ay may dumating na isang may katandaang lalaki. Yun raw ang gagamot sa kanya. Hindi namin alam kung ano nangyari sa loob ng kwarto ni Jiro, pero dinig namin mula sa sala yung pagdaing nito. Maya-maya nun, biglang tumahimik. Lumabas yung albularyo at sinabi nito na pinarusahan daw si Jiro. Nagalit daw ang tagapagbantay ng talon dahil sa mga ginawa nito at ayaw daw nung pumayag na pagalingin si Jiro. Lahat daw ay ginawa na ng albularyo, pero matigas daw at malupit ang tagapagbantay. Mahirap pakiusapan. Pero may isang paraan daw para mapagaling ito. Yun ay ang mag-alay ng isang buhay doon mismo sa talon. Kinabahan kami sa sinabi ng albularyo. Napakiusapan daw niya na kahit buhay ng isang hayop ang kapalit. Basta hayop na may 4 na paa at kulay itim ang tatanggapin nito. Unang pumasok sa isip ko noon ay kalabaw. Pero paano namin madadala doon? Agad naman nagsalita yung papa ni Jiro. Tulungan daw siyang maghanap ng itim na baboy o kaya biik. Nang makakita si Tito ay sinamahan namin siyang dalhin yon doon sa tagong talon. Kahit nakakapagod ay tiniis namin para lang mapagaling si Jiro. Pagdating doon ay hinayaan naming maipag-usap ang albularyo. Tinulungan siya ng papa ni Jiro na gilitan ng baboy at iali ang dugo at katawan nito sa talon. Narinig ko na lang na binanggit nila ang pangalan ni Jiro. Nang makauwi kami, ganoon na lang ang pagkamangha namin nang humupa ang malalaking paso sa katawan ni Jiro. Lumiit na rin yung pisngi nito at hindi na rin masyadong namamanas. Simula nung gumaling ng tuluyan si Jiro ay nakita na namin ang pagbabago nito. Naging tahimik na ito at hindi na sutil tulad ng dati. Hindi na rin ito pinagtitripan si Jelly na may malaking tulong din sa kanya. Humingi siya ng tawad dito at kahit sa amin na minsang napagtripan niya. Bumalik kami doon sa Hidden Waterfalls sa Pangasinan at humingi din siya ng tawad sa tagapagbantay nun. Siguro ay kailangan lang niyang maturuan ng leksyon para tuluyang magbago ang kanyang masamang pag-uugali. At inaamin ko rin na medyo may pagkukulang kaming mga barkada niya. Siguro hindi man kami nagkulang sa paalala, pero sa pagsaway sa mga gawain niya at pagtotolerate nun, dun siguro kami nagkulang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo ito. Hello Boss Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin nyo na lang akong Joey. May story po ako na hindi ko makakalimutan at nagdulot talaga sa akin at sa mga kasama ko nung gabing yun ng takot. Nagkayaan kaming 3 magkakaibigan na gumala sa kabilang bayan noon dito sa Cebu dahil merong peryahan. Malapit na kasi ang fiesta. Kulang 1 oras nilang lalakbayin bago maarating mismo sa nasabing bayan. May madadaanan pa kaming tulay noon na sinasabi nilang may nagpapakita. Malakas ang loob namin dahil 3 naman kami noon at marami din namang pumupunta. Nag-shot muna kami ng konti bago umalis. Habang nasa daan ay panay kwentuhan at tawanan kami. Sana raw ay maraming chicks, sabi ng kaibigan ko. Pareho na kaming may dobya ng isa kong kaibigan at yung isa na lang yung hinahanapan namin para naman hindi ito sunod ng sunod sa amin kapag may date kami. Minsan kasi ay 5th wheel at madalas ay 3rd wheel siya. Maya-maya nun, nagsalita yung kaibigan namin nagmamaneho. Padaan na kami sa tulay na sinasabing haunted. Yung isa sa amin ay nakakita talaga
kaya sinabi kong wag na niyang sabihin kung may makikita siya. Wala naman daw. Nang nasa may gitna na kami ng tulay, napansin kong umiwas siya ng tingin sa may bintana at sa harapan ng kotse. Nangangati naman yung dila kong nagtanong kung may nakita ba siya kahit na sinabi ko sa kanya na wag niyang sasabihin. Maya-maya, sinabi niyang bumusina pero nakalagpas na kami noon sa tulay. Akala nga namin ay okay na at tuloy-tuloy na ang magiging biyahe namin noon. Pero biglang napamura si Bert, yung kaibigan naming bukas ang third eye. Agad niyang iniwas ang tingin sa may bintana niya. Sinabi niya kay Dan, yung nagmamaneho, na bilisan pa ng kaunti yung pagpapatakbo. Binilisan naman ni Dan. Pero maya-maya ulit noon ay muling napamura si Bert. Tinanong na namin siya kung anong nangyayari. Mahina niyang sinabi na may nadaanan kaming isang lalaki. Nagtaka naman kami kung anong mali doon. Natural, daanan yon. Hindi maiiwasang may naglalakad kapag gabi na. Kaso lang daw, nakailang ulit na naming nadaanan yon at parang hindi raw ito umaalis at pabalik-balik lang doon sa may dulo ng tulay. Hindi namin napansin ni Dan yung tinutukoy niyang lalaki. Sobrang dilim kasi ng dinadaanan namin at kahit may poste ng ilaw pati na headlights ay hindi naman namin alam na pabalik-balik kami dahil puro puno ang nasa magkabilang daan. Nang muli naming madaanan yung sinasabi niyang lalaki ay napahiyaw na siya. Inutusan niya si Dan na bumusina. Huminto kami noon at panay ang busina ni Dan. Maya-maya ay may humintong motorsiklo at kinatok ang bintana namin. Tinanong niya kung may problema daw. Sinabi naming wala naman at pinaandar ulit yun ni Dan. Sinundan na namin yung motorsiklo na nauna sa amin. Sa wakas ay hindi na yun nawala sa paningin. Hindi na rin daw namin muling nadaanan yung lalaki. Kaya pala lahat ng nakakasabayan naming sasakyan noon ay bigla na lang nawawala dahil bumabalik kami sa dulo ng tulay. Akala namin ay mabilis lang ang patakbo nila. Akala ko pa nga noon ay mga lasing na kami dahil nga nakapag-shot kami noon bago lumarga. Pero sadyang nawawala sila maya-maya. At yun nga ang sabi ni Bert. Muli niyang nakikita yung lalaki na yon. Buti na lang at nang bumusina si Dan ay tumuloy-tuloy na yung biyahe namin. Ligtas naman kami nakarating doon sa peryahan. Pero kakaiba lang talaga yung dalang kilabot ng barkada trip namin. Hi Kuya Bob, isa ako sa maraming silent listeners ninyo. Ako si Darren. Itong isishare ko ay tungkol sa karanasan namin ng mga kaibigan ko nang minsan magstay kami sa isang beach resort ng 3 araw dun sa Zambales. Treat kasi yun ng isa naming kaibigan na seaman, nakakarating lang. Nasa 7 kaming umalis sakay ng isang van. Halos 2 oras din ang biyahe. Isa yung private resort at kailangan magpa-reserve muna bago mag-check-in. Madaling araw pa lang ay umalis na kami at mga bandang alas 7 siguro ay nakarating na kami ng resort kahit 11 AM pa ang check-in. Wala ngang ibang tao nung dumating kami kaya pinayagan kaming mag-early check-in na dahil nalinis at maayos naman na ang lugar. Okupado namin yung buong resort dahil hindi pa naman summer noon. Medyo umaambon pa nga nung dumating kami. Halos nagpahinga lang kami buong umaga sa kwarto. Bali 3 kwarto yon at sa isang kwarto ay kasama ng kaibigan naming seaman na si Andy, yung girlfriend niya nung si Flor. Sa isang kwarto naman, kasama ko ang kaibigan naming si Joyce at Amira. 2 lalaki ang nag-occupy ng isang kwarto na sina Albert at Joseph. Pagkatanghalian ay saka pa lang kami lumabas at kumain. Nagpahinga ulit at gabi na nung muli kaming lumabas. Sakto ang kabilugan ng buwan, kaya naisipan naming maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Maliban kasi sa malaking swimming pool, ay beachfront din. Wala na nga lang ilaw sa may bandang dalampasigan. Pero dahil maliwanag ang buwan, ay napagkasunduan naming maghanap ng pwesto at gumawa na lang ng bonfire dahil pinayagan naman kami. Sa may unahan ay may nakita kaming parang sirang bahay na concrete. Malapit din yun sa dalampasigan at malayo ng konti sa resort.
Wala na yung bubong at pader na lang ang meron. Nakalubog na rin ang sahig noon sa buhangin. Doon kami pumuesto dahil may ilang concrete na pwedeng upuan doon. Bumili na rin sila ng alak noon at pwedeng pulutan. Masaya na kami nagkukwentuhan noon nang magpaalam si Joyce na iihi. Nagpasama siya sa amin ni Amira. Doon lang naman kami noon umihi sa likod ng sirang bahay. Pero bigla na lang nagkalasang parang mga ibon sa isang malagong puno na naroon sa unahan ng bahay. Mabilis na napatayo si Joyce. Parang di pa nga raw siya tapos umihi noon. Agad namang napasunod ang tingin namin doon sa may puno. Dali-dali kaming lumapit sa mga kasamahan namin. Tinanong namin kung may narinig ba silang nagliparang mga ibon. Parang sobrang dami kasi noon. Isa pa, gabi na, kaya nakapagtatakang magliparan pa sila. Dahil wala namang bumulabog sa kanila. Pwedeng paniki rin ang mga yon. Hindi raw nila nakita, pero parang may narinig daw silang nagliparan. Dahil bilog ang buwan nun at sobrang liwanag, ay napatingala ako. Wala naman kaming nakitang nagliparang mga ibon. Baka dumapo ulit sa ibang puno. Ang nagbigay kilabot sa akin nun ay yung nakita kong malaking ibon na biglang lumipad mula sa isang puno. Tinuro ko sa kanila yon at nakita rin nila, pero agad nawala. Nagtanong kami kung anong klaseng ibon yon na ganun kalaki. Imposibleng agila yon. Para siyang paniki dahil sa lapad ng pakpak nito. Napabulalas noon si Albert na baka raw manananggal yung nakita namin. Nagtawanan na lang kami noon dahil imposible namang manananggal yon. Korting malaking ibon kasi. Nagkayayaan na lang kaming bumalik sa resort at doon na lang sa pool tatambay. Medyo nakaramdam na rin kasi kami ng kakaiba. Parang bigla ay may ibang kasama kami doon na hindi namin nakikita. Noong mga oras na yon ay multo ang kinatatakutan ko. Pero nang pabalik na kami ay minamataan kami sa may unahan. May nakatayo doon at hindi namin malaman kung tao ba siya o aso. Habang papalapit kami ay malakas ang kabog ng dibdib ko. Naiisip kong hindi tao yon. Napahinto kami noon sa may di kalayuan. Pare-pareho na daw pala kaming nakakaramdam ng takot nang hindi gumagalaw o umaalis ang nilalang. Parang hindi rin yun aso dahil nakita namin biglang ibinuka nito yung pakpak. Napamura na nga kami noon isa-isa at gustong tumakbo papalayo. Pero sinabihan kami ni Andy noon na walang tatakbo at maghawak kami na lang. Ramdam ko talaga yung panginginig ng kamay ko noon. Akala namin ay sasalakayin kami ng kung anumang nilalang yon dahil parang naaredy na ang pakpak nito. Pero bigla itong lumipad. Dinig pa nga namin yung lakas ng pagaspas nito. Palipad-lipad pa yon sa ere ng ilang segundo bago tuluyang lumayo. Takbuhan talaga kami noon papasok ng resort at hindi na lumabas. Nagumpukan kami sa iisang kwarto at pinag-usapan kung ano yung nakita namin. Kung malaking paniki ba yun, manananggal o ano. Hindi talaga namin alam noon dahil first time lang namin makakita ng ganong klaseng nilalang. Nang tanungin namin yung isang staff doon sa resort ay hindi rin daw niya alam. Pero feeling ko ay may alam sila at ayaw lang nilang sabihin sa amin dahil baka matakot kami at umalis ng biglaan. Sumunod na gabi noon ay sa may pool na lang kami tumambay. Hindi na kami talaga pa nagpunta sa dalampasigan kahit pa maliwanag noon. Tinatanaw na lang namin yung dagat mula sa pool. Tingin nga namin noon ay dahil siguro bilog ang buwan kaya lumabas yung nilalang na yon o kung aswang man yon. Kayo po Kuya Bob at sa mga listeners, may idea ba kayo kung anong klaseng nilalang yung nakita namin? Baka kasi alam nyo at makapag-comment sana kayo sa story ko. Sabi rin kasi ng mga napagtanungan ko ay alaga daw yun ng aswang o di kaya ay aswang mismo yun. Maraming salamat po sa mga sasagot at mag-iingat ang lahat. Magandang araw Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Andrew. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa nangyari sa kuya ko na itago na lang natin sa pangalang Marvin.
5 kaming magkakapatid at pangalawa si Kuya Marvin. Lalaki din ang panganay namin. Ako ang pangatlo at 2 babae ang sumunod. Sa aming magkakapatid ay si Kuya Marvin ang masasabi kong maraming barkada. Kahit saan yata siya magpunta noon sa lugar namin dito sa Caloocan ay may kaibigan siya. Kaya medyo nababahala noon si nanay dahil hindi siya napipirme sa bahay. May isang buwan nga noon na 5 araw siyang hindi nakauwi dahil doon siya namalagi sa lamay ng barkada niya. Namatay daw ito sa sakit na leukemia. Ewan ko ba at napaka-diehard ni Kuya sa mga kaibigan niya. Parang mas pamilya pa niya ang mga ito kung ituring kesa sa amin. Minsan noon ay nakakatampo rin, lalo na nung graduate siya at nagkatrabaho. Tuwing sahod niya ay sa barkada niya halos ginagastos lahat ng yon. Pagka-uwi nga niya noon galing lamay ay pinagalitan siya ni nanay. Paano ay parang daig pa niya ang pamilyang namatayan. Bagsak ang katawan niya at nanlalalim ang mga mata. Parang hindi ito kumakain at natutulog. At nung huling lamay ay muli siyang nagpaalam na pupunta. Ayaw na nga siyang payagan noon ni nanay at tatay pero mapilit talaga siya kaya wala din silang nagawa. Pagkatapos nun mailibig ang kaibigan niya ay napansin naming matamlay si Kuya Marvin. Yung tipong wala itong gana sa lahat. Tulog ito ng tulog at halos ayaw lumabas ng kwarto. Tinanong siya ni nanay kung anong nangyayari sa kanya pero hindi siya nun sumasagot at nakasubsob lang sa higaan niya. Minsan ay pinasok ko siya sa kwarto niya at nakita kong tulala siyang nakatitig sa cellphone. Tapos panay ang sabi niya ng sorry, wala ako sa tabi mo. Paulit-ulit yon. Siguro yun yung kaibigan niyang namatay ang sinasabihan niya nun. Napansin ko nung naiiyak na naman siya kaya tinanong ko kung gusto niyang gumala. May motor kasi kami at siya ang madalas kong yayain nun kapag gusto kong gumala. Kaso bihira lang itong sumama dahil nga sa mga barkada niya. Medyo natuwa naman noon si nanay kasi syempre hindi na gumagala si Kuya. Yun lang at hindi rin ito kumikibo o gumagalaw man lang. Isang araw noon, andoon lang siya sa kwarto maghapon. Biglang dumating yung mga barkada niya at niyaya siyang mag-road trip gamit ang SUV ng isang barkada nila. 7 ang mga itong sumundo sa kanya. Ayaw sana siyang payagan noon ni nanay dahil parang nangihina pa noon si Kuya. Pero nagpumilit talaga siyang sumama noon at okay naman na daw siya. Nung nasa sasakyan na siya, sinabihan siya noon ni nanay na sa likod sumakay at wag sa harapan sa tabi ng driver. Basta sa likod daw siya. Pero parang hindi niya ito narinig at natatawa pang sumakay sa harap. Nang paalis na ang kotse, nakita kong napa sign of the cross si nanay noon. Tinanong ko siya kung bakit parang takot siya. Parang nakita niya raw kasi si Kuya sa salamin na walang ulo. Kinalma ko lang siya noon at sinabihang wala naman sigurong masamang mangyayari kay Kuya. Hindi na kasi uso ang ganoong pamahiin. Kwento naman ng isang kaibigan ni Kuya Marvin noon ay sobrang daldal daw niya sa loob ng sasakyan at kung ano-ano ang kinukwento nito. Hanggang sa naging weird daw yung kinikilos niya. Maya-maya daw noon ay nagtanong siya kung siya daw ba ang mamamatay. Kumpleto din daw kaya ang barkada nilang makikipaglamay sa kanya. Natahimik daw sila noon pero bigla daw tumawa si Kuya at bumulong-bulong. Tinanong daw siya ng isang barkada nila kung kumusta siya at bakit hindi siya lumalabas ng bahay. Hindi raw noon kumibo si Kuya. Bumulong lang daw ito ng mahina. Hindi raw nila naintindihan. Pero narinig daw ng nagdadrive yung salitang mamatay. Nagulat na lang daw sila noon nang biglang pumutok yung gulong. Nagpagewang-gewang yung SUV nila at anyong mababangga ito sa makakasalubong nilang 10-wheeler truck. Pero bigla daw kinabig ni Kuya ang manibela papunta sa kanan kung saan may poste ng kuryente. Doon daw sila sumalpok at nayupi ang harapan ng sasakyan. Sugatan daw silang lahat maliban kay Kuya na siyang napuruhan. Yupi ang bahagi kung saan siya nakapwesto. Nahimatay nga nun si nanay nang mabalitaan to. Iyak naman kami ng iyak. Halos di nga makilala si Kuya dahil sa tinamo nitong sugat. Ayoko na pong ilarawan kung anong nangyari sa mukha ni Kuya. Basta hindi ko po ma-imagine yung nangyari sa itsura niya. Malayong malayo sa dating itsura niya.
Biglaan ang pagkawala nun ni kuya, kaya grabe ang hinagpis namin. Sising-sisi noon si nanay kung bakit hindi niya pinigilang sumama si kuya. Ganong nakita niyang wala itong ulo sa refleksyon. Maraming pahiwatig na mawawala ito, pero hindi namin yun pinagtuunan ng pansin. Yung masayang barkada trip sana nila ay nauwi sa isang malagim na aksidente. Pakiramdam namin noon ay parang hinahatak na ng kamatayan si kuya dahil sa mga pahiwatig. Hindi ko lang naikwento noon kay nanay, pero palagi kong nakikita si kuya na lumalabas ng bahay. Pero nang titingnan ko naman siya sa kwarto niya ay andoon lang siya at nakahiga. Hindi ko alam kung sino ang totoong siya. Minsan, nagisingan ko nga na andun siya sa loob ng kwarto ko. Nang kausapin ko siya, ay bigla na lang siyang tumalikod at lumabas ng kwarto ko. Nung sundan ko siya, ay bigla siyang nawala. Nang silipin ko ang kwarto niya, ay andoon lang siya at nakahiga. Sabi ng isang kaibigan ko, ay baka doppelganger nga yun ni kuya. Parang sign daw yun na may masamang mangyayari sa kanya o bad omen. Hindi ko alam kung bakit nag-iba din yung kilos ni kuya pagkatapos ang lamay ng kaibigan niya. Huli na nang makita ko yung tinype niya sa notes sa cellphone niya. May sinulat siya doon na madalas daw niyang mapanaginipan ang kaibigan niyang namatay. Palagi din daw niya itong nakikita. Nakonsensya daw siya dahil wala siya ng araw na naghihingalo ito. Siya lang daw ang wala doon. Naalala ko na yun yung araw na lumabas kaming mag-anak dahil birthday ni tatay. Nang iburol si kuya, ay halos gabi-gabi ding andoon yung buong barkada niya. Yun daw ang tinanong niya noong nasa loob sila ng kotse na hindi nasagot ng mga kaibigan niya. Ayaw daw nila na magtampo si kuya sa kabilang buhay. Katulad ng naramdaman ni kuya, nagtampo din ang kaibigan niya sa kanya nang ito ay mamatay. May kirot pa rin sa puso ang biglaang pagkawala ni Kuya Marvin. Sana kung nasaan man siya ngayon, ay payapa ang kanyang kaluluwa.